Hello mga kapatid, kamusta kayong lahat dito? Sa paalala ko lang, hindi ko po gamit ang aking microphone. Pakilakasan na lang ng volume dito sa reading na ito. So, ang reading natin ngayon is, kung akala mo wala siyang pakialam, pero meron pala. At sino ito? Yes. Okay. Ang cute lang pinapakita niyang wala siyang pakialam, pero yun pala, this person care for you. Yeah. Nag-aalala din siya sa'yo. Alright. Spirit guardians. Ouch! Kabayo. Ano ba yan? Ano tuloy? Sorry, guys. Alright. Alright. Spirit guardians. Sino itong tao na tinatago yung nararamdaman niya? Yung hindi siya expressive, ha? Yung akala mo na yung wala siyang pakialam sa'yo. Sino itong tao ito, Spirit guardians? Yung totoong nag-care. Okay. Alright. Alright. I'm also getting like, this could be your husband. Okay. Wow, ang daming storya dito. Okay, so, kung sino itong tao na nag-care sa'yo, yung parang, yung tipo na, hindi siya expressive, hindi niya pinapakita yung nararamdaman sa'yo, but then again, this person really care for you. Yeah. So, hindi mo niya pinapakita, pero ito, lumalabas yung tao mo. It could be your partner, your person, your husband, your wife, yeah? Or, karelasyon mo. Kasi minsan, hindi lang talaga expressive yung tawa, no? But again, this person, kaya lang siya hindi naging expressive, or hindi lang siya nagpapakita na nakikare siya sa'yo dahil your person is dealing like so much problem. Ang dami lang talagang iniisip at this moment. Mga problema. Siguro you are dealing with a person na parang laging umiinom ng alak or nakikiparty. But then again, parang hindi niya lang alam kung paano. You know what? Hindi lang talaga siya expressive. Like a father figure, a husband, a partner. Yeah. I'm also getting like the dad. Ang dami niya lang talagang iniisip at this moment. Ang dami niya lang talagang problema na iniisip ngayon. But then again, iniisip ka niya. Isa ka sa mga tao na inaalala niya. Problemado lang talaga siya. Parang wala siyang magawa sa ngayon kung paano ka matulungan. Or yung pamilya. Yung iba naman dito, there's like a sisterhood. Yeah. Siguro ito yung lagi ka napapagalitan, either lagi ka napapagalitan or parang nabubuli ka. You know what I mean? Like a sisterhood, it could be a family member sister or a friendship. Yeah, meron tong sisterhood, friendship or family or sister. You know what I mean? Sorry guys, medyo na parang inaantok yata ako dito sa reading na ito. Siguro whoever watching this video, inaantok na or malapit nang matulog. Pasensya na ha. Ayan, nakukuha ko yung energy muna. Habang nagsasalita ako, yung mata ko parang pipikit na. So, anyway, yeah. Okay, so balik na tayo sa reading na ito. Ang kapatid mo, your person cares for you. Yeah. Meron kasi ditong parang nagtatagisan kayo ng pride or parang pagalingan kayo. Sino mas magaling, sino mas matangkad, sino mas maganda, sino mas mabait, parang ganon. Yeah. This is the person na, this person cares for you. Even na may mga parang pagalingan, mas sino mas magaling, parang ganon. Competition. Kahit na parang feeling mo na parang may competition sa sister or sa magkakapatid, but then again, your sister still care for you. Yeah. Talagang meron lang, siguro yung person mo, itong taong ito, gusto niya lang kasi na ipakita na magaling talaga siya. Na mas, na kaya niya rin. Parang kaya niya rin ang kaya mong naabot or kaya niya rin ang ginagawa mo.
Something like that. You know. So, meron naman ditong, siguro, I'm getting like a teacher, a high status, a boss, a teacher, a boss, amo, or someone, yung marami, yung parang ang dami niya nang nakamit. Parang mas magaling siya, parang mas marami na siyang na-achieve sa buhay. Siguro nakikita mo sa kanya na mahirap na siyang ma-achieve, mahirap na siyang maabot. But then again, this person also care for you. Kahit na wala man kayong komunikasyon, this person is too busy. Busy-busy yan itong taong ito sa mga, sa pamilya, sa career, sa sarili. Ito yung tao, or you're dealing with a person na napaka-busy sa buhay. Yeah. Feeling mo man na wala siyang pakialam sa'yo, but then again, this person care for you. Busy lang talaga siya. Mas ano kasi siya, parang focus kasi siya sa mga, marami siyang pinfocus ha. Parang multitasking siya, kapatid. Sabi natin, singer sa gabi, maaraw, sales lady. You know what I mean? So, you could be dealing with a person na multiple tasking, yung dalawang trabaho, or marami talaga siyang ginagawa. You know what I mean? Talagang busy-busyhan siya. Sa negosyo, sa career, sa sarili. Yeah. Ito yung tao na loves to learn. Okay? This person really loves to learn anything. Yeah. Okay. Matalino. Knowledgeable. Pare-pares lang naman to. Intelligent. Yeah. Maybe you are dealing with a person na mataas yung instinct, or you know, ano ba to? Okay. Or this person might be just so creative. Yeah. Napaka-talented ng taong ito. But then again, kahit na busy siya, marami siyang ginagawa, maybe isa ka sa mga tao na hinahangad siya dahil ang dami niya nang na-achieve. But then again, kahit na mataas na yung, parang mas above pa siya sa'yo, this person also thinking about you and care for you. Hindi lang din talaga siya nagkaroon pa ng maraming time para sa mga banding-banding. Siguro may miss mo yung banding nyo. But then again, marami lang talaga siya maganap. Marami siyang like again, busy body talaga itong taong ito. And yung iba naman sa inyo dito, your person is like a traveler. Maybe you are dealing with a person na parang laging nag-travel. I'm getting the energy na buti pa siya. Ang dami niya nang nakamit. Buti pa siya, mas maganda pang buhay sa akin. Buti pa siya, mayaman na. Buti pa siya, happy family na. Yung ganun. Yung buti pa siya, ang dami niya nang na-achieve. Yeah. Parang, hindi naman sa selos ha, pero nagkakaroon ka kasi ng, yung napapa-question ka na lang. Ano kaya ang sekreto ng taong ito kung bakit dami na nang na-achieve niya, na mas mapera pa siya, na I'm also getting like, itong taong ito ay workaholic, siguro nagtatrabaho sa abroad, naglilinis ng bahay, or sa farm, maybe this person is a farmer. Yeah. But then again, this person, even na, I'm getting like a cousin, a relative na nakatira sa farm, o may malaking lupain. Yeah. So, this person is like, siguro sa nakikita mo sa kanya, mayabang na, no? But then again, hindi naman sa yabang, pero this person is just like a go-getter. Pinaghirapan niya yun, kaya deserve naman ng taong ito na ma-achieve niya itong mga success sa finances. Yeah. Hindi man kayo nagkakausap, hindi man kayo nagkakaroon ng communication, but then again, your cousin care for you. A family member cares for you. Okay?
Yeah. Isa siya sa mga tao na nagki-care sa'yo, kaya lang hindi lang siya expressive. Hindi lang niya pinapakita yung nararamdaman niya sa'yo. Kaya nga, yung iba naman dito, kahit na kapatid, friendship, parang sasabihin natin na, nagki-care ba sa akin yung kapatid ko? Lagi naman ako pinapagalitan. Parang ang yabang-yabang naman nun. Parang, lagi naman ako sinasaktan. But then again, your person care for you. Your sister care for you. Pinapakita mo niya na wala siyang pakialam sa'yo, but then again, you are wrong. Nagkakamali ka, kapatid. Your person care for you. Your sister, a friendship, care for you. And again, your spouse, a partner, minsan nahihirapan ka man na i-approach siya. Parang nagkakaroon ng, parang lagi nilang siya nakikipag-inuman yung person mo. But then again, it's just that, ang dami nilang talagang kadil na problema. And isa ka sa mga tao na gusto niyang protektahan. Na mabigyan ng magandang buhay. And I'm also getting like, if you are in a relationship, or someone is like, meron itong nakikialam sa pamilya. Maybe you are dealing with somebody na may pakialamera sa pamilya ninyo. Kaya kasiguro minsan, parang, meron kasi dito nakukuha energy na sa pamilya, meron nakikisaw-saw. So, itong taong ito parang naanuhan ng yung ano niya, yung sa decision na bago. It's because of this person. You know what I mean? Kasi may nakikisaw-saw. Parang nararamdaman mo na hindi siya nakikinig sa'yo. Parang nararamdaman mo na one-sided lang. But then again, your person think about you. Your person care for you. Kahit na may nakikisaw-saw, mahal na mahal ka pa rin ng person mo. Nagkikare pa rin naman siya sa'yo. Kahit na marami na mga negativity na narinig niya sa'yo, your person still care for you. Isa ka sa iniisip niya. Kung paano ka alagaan, kung paano ka maprotektahan to provide you. Yeah. So, but again, hindi talaga mawalan ang buhay natin ng pakialamera at pakialamero. Andyan pa rin yung mga marites. Ang importante, focus ka na lang sa pamilya mo, sa ginagawa mo, at wala kang napakang kapwa. Yun na lang. Ang Panginoon nang bahala sa kanila kung sino itong mahilig makikisaw-saw. Yeah. Yung mahilig mang brainwash ng kapwa. Okay? Alamin natin kung sino itong mga chismoso, ano? Parang na-curious ako dito. Sino itong nakikisaw-saw? Alright, Spirit Guardian, sino itong nakikisaw-saw sa ating mga viewers? Kung bakit na-brainwash yung person nila? Kasi tuloy, parang napiktuhan yung relationship nila or yung samahan nila, di ba? So, yung samahan ninyo ng person ninyo, nagkaroon ng lamat. It's because meron itong nakikisaw-saw. Okay, sino ito? Spirit Guardian, sino itong nakikisaw-saw? Alright. Itong taong ito is inggit. Yeah. Dahil ang taong ito gusto niyang ma-reach. Gusto nilang ma-reach yung kung ano yung na-achieve mo. Okay? Siguro, meron itong detachment. Okay. Siguro nagkaroon na kayo ng ano nito, hindi pagkakaunawaan din. Ito nakikisaw-saw. Malakas nitong ang inggit, ano? Yeah, so, itong taong ito ay inggit lang talaga. Siguro nagkakaroon ka ng stagnation sa taong ito, itong nakikisaw-saw, or nararamdaman mo, you know, mahilig talaga itong mga brainwash pagtungkol sa iyo. Kaya nagkakaroon ng feeling na distance between you and your partner. So this is about like a partnership as well, ha? Partnership and family matters. Yeah. Kasi siguro nakakaramdam ka na parang yung person ko, itong taong ito, wala naman yata nakikare sa akin or hindi naman yata niya ako priority. But then again, isa ka sa mga priority niya. Mahal na mahal ka ng person mo. Kaya lang, meron lang talaga nakikisaw-saw. Yeah, may mga nagbi-brainwash ng person mo. Kahit na nagbi-brainwash siya, minsan napapaisip siya, ano na naman to? Bakit ginagawa naman to na ganyan?
But then again, your person care for you. Kahit na anong pang-brainwash ng ibang tao sa kanya, family member, mahal na mahal ka pa rin ng tatay mo, mahal na mahal ka pa rin ng kapatid mo, or somebody na may pamilya na, or mahal na mahal ka pa rin ng partner mo. Kahit na may nang brainwash sa kanya. Ika nga, usay third party. It doesn't have to be third party na sa karelasyon lang. Meron naman ditong third party din na siguro dalawa kayo sa buhay niya. Meron ditong parang ex-spouse na kukuha ko. Ex-spouse ninyo. Of course, kailangan din talaga na may komunikasyon na para sa mga anak. Kaya lang, yung current partner niya, nabibrainwash din siya. But of course, your person still, parang kahit na nabibrainwash man siya ng current relationship niya ngayon, you know what I mean? Sabi natin, hindi na kayo ng person mo, itong taong ito yung ex-spouse mo or ex-partner mo. Yung current, yung bago niyang person ngayon, kahit sabihin natin na mga negativity ang sasabihin niya sa'yo, yes, na-stress din siya minsan sa mga narinig niya tungkol sa'yo, but then again, your person still care for you. Naalala ka pa rin niya, inisip ko pa rin niya. Minsan na-stress din siya. Na-stress din siya sa mga narinig niya, but then again, inisip pa rin niya na hindi naman ganyan si ganito ganyan. Kahit na ex na kami, kahit na wala na kaming relasyon, kilala ko siya. And I'm also getting like siguro, you owed apology. Meron ditong kailangan hihingi ng pagpapatawad. Yeah. Meron kasi ditong ma-pride. Parang ayaw tumanggap ng pagpapatawad. Okay? So, it's up to you guys. Again, general reading po ito, collective reading. Kunin nyo lang po kung saan kayo nakakarasunit mga kapatid, ha? Kung hindi naman kayo nakakarasunit, meaning hindi ito para sa inyo. Okay. Alright. But then again, kahit na itong taong ito ay na-brainwash na, this person still thinking about you, care for you. Kahit na hindi siya expressive, hindi man siya humihingi ng sorry sa'yo, your person still thinking about you. Yeah. Worrying about you. Nag-worry din siya. Yeah. Okay? Alamin natin sa ating final. Spirit Guardian, sino itong tao na pinapakita sa ating o nararamdaman nating viewers na wala siyang pakialam pero meron pala. Sino ito? Paki-confirm. Wala. Mali pala to. Sorry. Saglit lang. Alright, Spirit Guardian, just paki-confirm kung sino itong tao. Ay, tama naman pala. Ano ba yan? Sino itong tao na nakikare sa ating viewers kahit na hindi siya expressive? Okay. Sino siya? Paki-confirm. Meron natin beautician. Maybe this person works in a salon or mahilig siya magpapaganda. Okay. Year of the Rooster. Maybe you are dealing with a person na Year of the Rooster, that this person still care for you. Hair salon. Okay. Ano na to siya ha? Confirm. Okay. Meron tong sisterhood. Okay. Yeah. Nagtatrabaho sa salon. Mahilig kumain. Okay. Alam mo, minsan kahit na na-stress na siya, parang yung stress niya, kinakain niya na lang. But then again, this person always thinking about you. Iniisip ko pa rin niya. Okay? Not a good looking. Yes. Kahit nasabihin natin hindi siya gwapo, hindi maganda, parang nahihiya siyang kausapin ka or ipakita yung nararamdaman sa'yo. But this person is still thinking about you. You are dealing with a person when it comes to love. Okay? Kulang siya sa confident. You are dealing with a person na kulang sa confident. And your person think na hindi naman ako gwapo, hindi ako maganda. So, hindi na siya talaga nagiging expressive sa'yo na this person care for you. A pet lover. Letter R. High confident. Meron naman itong high confident na sobrang sa confident. Maganda, gwapo. Yung iba naman dito, kulang sa confident. So, mix. Matalino, you're dealing with a person na napaka-matalino. Kaya nga, ano siya, very creative. Yeah. Boss. Okay, high status.
Chinese, maybe you're dealing with a person na Chinese. Yeah, this person really care for you, love you. Okay? Mapagmahal na tao. Yes. Di ba nasabi ko na kanina? Yeah, this person is really like have a loving energy na talagang mabait siya. Okay? Konti pa. Dagdagan pa natin ng konti, ano? Ano pa, Spirit Guardian Angels? Sino tong tao na secretly or hindi naman siya expressive? Sino tong tao? Nakadil ng ating viewers. Okay. We have here letter I. Maybe you're dealing with the person on my letter I. Hotel management. This person works in a hotel management. Talaga ngayon, busy lang talaga siya ngayon. Pisces. Alam mo, I'm also getting like somebody is like even may asawa na siya. Okay? Maybe you're dealing with a person na may asawa na. We'll say third party. If your person already married to someone else, your person still thinking about you, care for you. Kaya lang hindi niya kailangan papakita yung nararamdaman sa'yo dahil committed na siya. Okay? Parang meron ditong na-stress. Na-stress na siya kung paano itong nararamdaman niya. Okay? And I'm also getting like siguro yung partner niya nakakaramdam na. Parang na-stress yung person niya at hindi niya alam kung saan siya na-stress. Inisip niya lang sa trabaho, but then again, the truth is, ikaw pala. Ikaw pala ang dahilan kung bakit siya na-stress dahil ikaw ang laman ng isipan niya. Because this person realized na he's still thinking or she's still thinking about you. Okay? Prangka, maybe this person is prangka. Mabigote. Yeah, maybe you're dealing with a person na mabigote. Maybe this is your partner, your husband. And I'm also getting like a father. 40s. Okay, maybe your person is around 40s. Maybe you're dealing with a person na around 40s na. Okay? So, let's do yes or no. Okay? Spirit Guide Angels, yes or no sa ating mga viewers. Okay? Pause nyo muna yung video, guys. And then, the answer will be yes or no. Yes or no. Kunin natin to. And the answer is yes. Yung mga pinapangarap ninyo, yung mga hope ninyo, ay makakamit nyo. Kailangan nyo lang talaga, guys, ng confident sa sarili na ma-achieve nyo ito. And I'm also getting like clarity. Soon you will be getting a clarity. Whatever you are thinking about clarity, makukuha nyo ito, ma-achieve nyo ito. And yeah. So, hanggang dito na mga kapatid, sa nakaresonate kayo. I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. Bye!